Ang katahimikan sa loob ng study room ni Don Teodoro Thorne ay parang isang mamahaling florera. Makinis, makinang, pero madaling mabasag. At ngayong gabi, ang katahimikang yun ay tila binabalanse sa dulo ng isang patalim. Nakaupo sa magkabilang dulo ng mahabang mesa gawa sa mahogany, ang dalawang pamilya. Sa kabisera, si Don Teodoro, seryoso at bakas ng otoridad sa bawat galaw ng kanyang kamay, habang hawak ang isang fountain pen. Sa tabi niya, ang kanyang anak na si Zeus, na nakasuot ng itim na turtleneck at suit jacket. Ang mga braso ay nakakross sa dibdib at ang mga mata ay tila nandiningas sa galit. Sa tapat naman nila, si Don Armando Elizalde at ang anak nitong si Cassie. Tapusin na natin ang paligoy-ligoy. Basag ni Teodoro sa katahimikan. Zeus, kailangan mo ng asawa. Hindi lang para sa imahe ng kumpanya, kundi para sa 6 mong anak na halos gibain ng mansyon dahil sa kawalan ng disiplina. At si Cassie, ang pinakamagandang option para sa alyansang ito. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ni Zeus. Tumingin siya sa tapat niya, kay Cassie. Nakasalukuyang abala sa paggawa ng origami gamit ang tissue paper na kinuha nito sa lamesa. This is a joke, right? Malamig na tanong ni Zeus. Dad, she's playing with the tissue paper. Papakasalan ko ay sa babaeng hindi man lang kayang tumingin ng diretso sa akin dahil mas interesado siya sa pagtiklop ng papel. Zeusy, look, flower oh. Biglang sabat ni Cassie. Tinaas niya ang tissue na mukhang gusot-gusot na rosas. Tiningnan si Zeus. Nang napakalapad. Para sa'yo, kasi mukha kang laging tinitibi. Smile ka naman. Napapikit si Zeus sa inis. See? She's a child in a woman's body. Zeus. Babalan ni Teodoro. Si Cassie, anak ng matalik kong kaibigan. Ang kasunduang ito ay pirmado na. Magpapakasal kayo sa susunod na linggo. Sa ayaw at sa gusto mo. Lumingon si Don Armando kay Cassie at hinawakan ang kamay ng anak. Anak, payag ka ba sa sinasabi namin? Papakasalan mo si Zeus para matulungan mo siyang alagaan ng mga bata. Tumigil si Cassie sa paglalaro at tumingin kay Zeus. Kumislap ang kanyang mga mata na tila ba nakakita ng isang bagong laruan. Opo, Papa. Gusto ko ng maraming playmates. Sabi ni Lolo Tio, 6 daw yung babies dun eh. Yehey! Pumalakpak pa ito ng mahina, bago muling bumalik sa pagtitiklop ng tissue. Desidido na ang lahat. Meeting adjourned. Pagtatapos ni Teodoro. Hindi ito ang tipikal na kasalang puno ng pag-ibig. Ang hangin sa loob ng Cathedral ng San Agustin ay mabigat. At puno ng mga tauhang nakabarong pero may nakasukbit na armas sa ilalim ng kanilang mga vest. Ang bawat sulok ng simbahan, binabantayan. Hindi dahil sa banta ng terorista, kundi dahil sa tensyong dala ng pagsasama ng dalawang makapangyarihang pamilya. Nakatayo si Zeus sa altar at formal, walang emosyon. Para sa kanya, ang kasalang ito'y isa lamang business merger. Isang obligasyon na kailangang lagpasan. Nang bumukas ang malaking pinto, pumasok si Cassie. Ang kanyang gown ay simple pero elegante. Pero ang paraan ng paglakad niya hindi parang reyna. Halos tumatalon siya sa tuwa na ikinatatawa ng mga tao sa paligid. Hila-hila ang kanyang ama patungong altara. Tila ba hindi niya napapansin ang seryosong mukha ng mga bisita. Wow! Daming flowers, Papa! Pwede mo iuwi ito? Malakas na bulong ni Cassie na narinig hanggang sa huling row ng upuan. Narinig ni Zeus ang mahinang ubo ng mga tauhan na nagpipigil ng tawa. Paglapit ni Cassie sa altar, hindi man lang ito nagpakita ng kaba. Sa halip, kinuha nito ang kamay ni Zeus at pilit na pinaglaruan ang kanyang mga daliri habang binabasa ng pari ang mga banal na salita. Hi, Zeusy! Ang gwapo mo naman, parang yung sa K-drama na pinanood ko kagabi. Pero bakit parang amoy kape ka? Di ka ba natulog? Masayang bati ni Cassie. Walang pakialam kung nasa gitna sila ng seremonya.
Tiningnan siya ni Zeus ng malamig. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong na puno ng babala. Manahimik ka, Cassie. Gawin na natin to para matapos na. I do, Zusi! Forever and ever! Sigaw ni Cassie bago pa man magtanong ang pare. Dahilan para magkaroon ng mahinang bulungan sa loob ng simbahan. Ang paglipat sa Thorn Mansion, hindi naging tahimik. Pagkapasok pa lang nila sa Grand Foyer, sumalubong ang 6 na bata, sina River, Storm, Hunter, Amber, Sky at ang maliit na si Mela. Nakahanay sila na parang mga sundalo. Ang mga mukhay kasing sungit ng kanilang ama. So ikaw ang bagong laruan ni Dad? Matapang na tanong ni Hunter, ang panganay na 10 taong gulang na. Tumingin si Zeus sa kanyang mga anak, pagod ang ekspresyon. Boys, girls, this is Cassie, your stepmother. No trouble tonight, understand? Hala, ang daming babies! Hindi nakinig si Cassie sa asawa. Agad siyang tumakbo patungo sa mga bata at lumuhod sa harap ng mga ito. Hindi alintana ang mamahaling tela ng kanyang gown sa sahig. Hi, ako si Cassie. May dala akong stickers at candies. Sino gusto ng glow-in-the-dark na star? Nagkatinginan ng mga bata. Sanay sila sa mga babaeng formal at takot sa kanila. Pero itong babaeng nasa harap nila, mukhang mas bata pa kesa sa kanila kung umasta. I don't like candies. Mataray na sabi ni Amber, ang pang-4 na batang babae. Talaga? Kahit tong chocolate na galing Switzerland? Sige, ako na lang lahat. Sabi ni Cassie sabay aktong kakainin ng lahat habang may nakakalokong ngiti. Wait, akin ng isa. Sabi ni Mela, ang bunso. At doon nagsimula ang kaguluhan. Habang pinapanood ni Zeus ang eksena mula sa grand staircase, naramdaman niya ang pagsakit ng kanyang ulo. Marami na siyang hinarap na kalaban sa mundo ng mafia. Pero sa tingin niya ito ang pinakamahirap niyang misyon. Isang asawa na tila walang ibang alam kundi ang maglaro at 6 na batang walang balak magpaawat. Zusi, pwede ba tayo mag-pizza party sa loob ng library mo? Sabi ni Hunter may secret door daw doon. Tili ni Cassie habang tumatakbo pa itaas. Tila ba hindi napapansin ang naniningkit na mata ng asawa. Napahinto si Zeus at napahawak sa pinto ng kanyang opisina. Hindi sa library, Cassie. At paano nalaman ni Hunter ang tungkol sa secret door? Ewan ko. Sabi ko kasi baka doon mo tinatago yung mga tsokolate mo. Tumatawang sagot ni Cassie, habang mabilis na umiiwas sa kamay ni Zeus na sumubok humuli sa kanya. Ang gabi nagsisimula pa lang sa Thorn Mansion. Sa gitna ng tawanan ng mga bata at ng inis ni Zeus, nanatiling masaya at inosente ang mukha ni Cassie. Para sa mga kasama niya sa bahay, isa lang siyang makulit na karagdagan sa pamilya. Isang sakit sa ulo na may dalang candy. Pero sa likod ng bawat tawa at bawat takbo nito, unti-unti nang nagbabago ang timpla ng buhay sa loob ng tahimik na mansyon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng dining hall, hindi sapat para pagaanin ang tensyong bumabalot sa hapagkainan ngayong umaga. Nakaupo si Zeus sa kabisera. Ang kanyang atensyon ay hati sa pagitan ng binabasang financial report sa tablet at sa ingay na nagmumula sa kabilang dulo ng mesa. Ang dati-rati ay formal at tahimik na silid, napalitan ng tunog ng nagkakauntugang mga kubyertos at malakas na tawanan. Ayoko ng broccoli. Mukha siyang maliit na puno na may kuto. Maktol ni Storm habang pilit na tinutulak ang plato palayo. Tree of wisdom yan, Storm. Kapag kinain mo yan, magiging kasing talino mo si Einstein. Sagot ni Cassie na kasalukuyang gumagawa ng tore gamit ang mga pancake. Pinatungan niya ito ng maraming whipped cream habang nakatitig ang mga bata sa kanyang ginagawa. Look, Mela, ang Eiffel Tower ng mga Thorn. Wow! Pwede ba lagyan ng syrup na rain, Miss Cassie? Tanong ni Mela, ang mga matay nagniningning sa tuwa. Of course! Rain of sweetness coming up! Napahinto si Zeus sa pagbabasa at dahan-dahang binaba ang kanyang tablet, ang kanyang minimalistang dining hall na dati pinamamahalaan ng disiplina para naging playground sa loob lamang ng isang gabi. Tumingin siya kay Cassie na ngayon ay may bahid na ng syrup sa pisngi
habang masayang nakikipag-appear sa mga bata. Cassie, we have rules on the table. Quiet, organized, and no playing with food. Malamig na paalala ni Zeus. Ang kanyang boses ay nangingibabaw sa ingay. Lumingon si Cassie. Ang tinidor ay may tusok na strawberry, nakatapat sa bibig nito. Ang kanyang mga matay na natiling inosente. Tila ba hindi niya batid ang inis sa mukha ng asawa. Rules are like bones, Susie. Minsan kailangan baliin para tumibay, no? That makes zero sense. Sagot ng bilyonaryo sabay buntong hininga. Can you please stop calling me Susie? It sounds like a brand of detergent. Pero bagay naman kasi sa'yo kasi ang bango mo palagi. Tumawa si Cassie bago muling bumaling sa mga bata. Guys, pagkatapos ito maglalaro tayo ng hide and seek extreme edition. Ang mahuli ni Daddy kailangan mag-1,000 push-ups. What? Hindi ako kasali sa laro nyo. Kontra ni Zeus pero huli na ang lahat. Ang 6 na bata mabilis na nagtayuan at nagpuntahan sa iba't ibang direksyon ng mansyon. Na tila bahudyat yun ng isang tunay na pagsalakay. 1, 2, 3. Ready or not, here comes Daddy! Sigaw ni Cassie, bago rin ito mabilis na tumakbo patungo sa grand staircase at ang kanyang suot na pambahay humahampas sa bawat takbang. Naiwan si Zeus na mag-isa sa hapag. Hawak ang tablet na ngayon ay wala ng silbi. Pinanood niya ang pag-uga ng chandelier sa lakas ng takbuhan sa itaas. Marami na siyang pinatumbang kalaban sa negosyo, pero ngayon lang siya nakaramdam ng pagod bago pa man mag-10 ng umaga. Makalipas ang 1 oras, sinubukan ni Zeus na magtago sa loob ng kanyang library. Ang tanging lugar na itinuturing niyang banal. Ngunit di pa siya nakakaisang pahina sa kanyang binabasa nang bumukas ang pinto at pumasok ang maliit na ulo. Si Sky, nakasilip na tila natatakot na mahuli. Dad, sabi ni Miss Cassie, dito daw ang safe zone. Bulong ni Sky. Bago pa man makasagot si Zeus, sumulpot si Cassie sa likuran ng bata. Aha! I found you, Sky! At ikaw rin, Susie! Huli kayong dalawa! Kasi I told you, not in the library. Tumayo si Zeus. Ang kanyang otoridad ay pilit na iginigiit sa gitna ng silid na puno ng matatandang libro. May mga sensitibong dokumento rito. This is my office. Ang boring naman dito. Puro books na walang pictures. Puna ni Cassie habang naglalakad ng paligoy-ligoy sa mga shelves. Ang kanyang daliri dahan-dahang humahaplos sa spine ng libro. Tila ba tinitignan ng kapal ng bawat isa habang palihim na sinusuri ang sulok ng silid. At bakit amoy lumang sapatos dito? You need air, Zusi. Binuksan ni Cassie ang malaking bintana na nakaharap sa garden. Ang sariwang hangin ay pumasok, pero kasabay nito ang paglipad ng ilang mahahalagang papel sa lamesa ni Zeus. Look! Ang ganda ng view, ah! Ba't lagi nakasarado to? Dahil sa security reasons. Security cameras are positioned to monitor the windows. But they are most effective when everything is locked. Paliwanag ni Zeus, habang mabilis na nililipon ang mga dokumento. Paano kung may pumasok na ibon? Paano siya makakalabas? Inosenteng tanong ni Cassie habang nakadungaw sa labas. Sa labas, malayo sa paningin ni Zeus, may isang itim na van na dumaan sa perimeter fence. Nakita yon ni Cassie. Sa loob ng ilang segundo, ang kanyang mga matay na natiling nakatitig sa sasakyan, habang ang kamay ay mahigpit na nakahawak sa hamba ng bintana. Ang kanyang katawan ay naging matigas. Tila ba nakaabang sa susunod na galaw kung anumang banta ang nasa labas. Cassie, are you listening? Tanong ni Zeus nang mapansing na tahimik ang dalaga. Humarap si Cassie sa kanya. Muling suot ang kanyang malapad at tila walang malay ng ngiti. Opo, sabi ko kailangan natin ng party hats. Kasi mamayang gabi may bisita tayo, di ba? Napakunot ang noo ni Zeus habang tinitignan ng babae. Bisita? Wala akong inaasahang bisita. Meron kaya. Sabi ni Teddy ko, may darating na hindi invited. Kaya dapat ready tayo. Tumawa siya at hinila si Sky palabas ng kwarto. Tara, Sky, gawa tayo ng traps. Naiwang nakatayo si Zeus sa gitna ng library. Pilit iniisip kung nagbibiro lang ba ang asawa o sadyang
May alam ito na hindi niya batid. Pagkalipas na ilang oras, lumabas si Zeus sa malawak na garden para hanapin ang kanyang security head na si Rivero. Natagpuan niya ito sa gilid ng pool. Mukhang problemado habang may tinitignan sa kanyang hawak na radyo. Boss, may problema tayo sa main gate sensor. Bigla na lang nag-malfunction kaninang tanghali. Ulat ni Rivero nang makalapit ang bilyonaryo. Ayusin niyo agad. I don't want any lapses. Utos ni Zeus. Ang kanyang mga matay dumako sa di kalayuan. Doon, nakita niya si Cassie na nakikipaghabulan sa 6 na bata. May dala sila mga water gun at tila ba isang tunay na gera ang nagaganap sa damuhan. Fire! Protektahan ang base! Sigaw ni Hunter habang nagtatago sa likod ng malaking estatwa. Si Cassie naman, kasalukuyang gumagapang sa damuhan. Tila ba seryoso sa misyon na babasa ang mga bata. Nang mapansin niya si Zeus na nakatingin, bigla siyang tumayo at iwinagayway ang kanyang water gun na kulay neon pink. Zeusy, sali ka! You can be the prisoner of war! Umiling si Zeus at tumalikod. Pilit na itinatago ang kanyang pagngiti sa mga taong nasa harapan niya. Di ko alam kung paano niyo natatagalan yung babae niya na bantayan. Bulong niya kay Rivero. Sa totoo lang, boss. Simula nung dumating siya yung mga bata, di na masyadong nag-aaway. Parang naging isang team sila. Pag-oobserba ng security guard habang nakatingin sa nagkakagulong grupo. Napahinto si Zeus. Tiningnan niya muli ang eksena. Ang kanyang 6 na anak na dati laging may sariling mundo at madalas ay malungkot. Ngayon, puno na ng tuwa. Sa gitna ng lahat ng iyon, si Cassie, ang babaeng ipinilit sa kanya ng tadhana. Isang malaking sakit sa ulo, oo. Pero sa loob ng isang araw, tila mas naging buhay ang Thorn Mansion kesa sa mga nakalipas na maraming taon. Ang gabi sa Thorn Mansion ay karaniwang balot ng katahimikan at ang malamig na liwanag ng security floodlights. Ngunit matapos ang babalan ni Cassie kaninang umaga, tila mas naging mabigat ang hangin. Sa loob ng malawak na kusina, abala si Cassie sa paggawa ng isang higanting sandwich na halos hindi na magkasya sa kanyang maliit na kamay. Ang 6 na bata nakapalibot sa kanya. Lahat may kanya-kanyang gatas at nakikinig sa mga kwento niyang walang katuturan tungkol sa isang dragon na takot sa dilim. Kasi, matulog na kayo. It's past 9. Utos ni Zeus habang papasok sa kusina. Hawak ang isang baso ng whiskey. Wait lang, Zeusy. May hinihintay pa kami. Nakangiting sagot ni Cassie, bagaman ang kanyang pandinig, nakatutok sa labas ng mansyon. Eksaktong pagkatapos ng kanyang sinabi, ang alarm ng perimeter fence ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na nagdilim ang mukha ni Zeus. Inilapag niya ang baso at hinugot ang kanyang baril mula sa holster sa ilalim ng kanyang jacket. Rivero, report! Sigaw ni Zeus sa kanyang radyo habang mabilis na pinalalapit ang mga bata sa likuran niya. Boss, may 3 anino sa north wall. Mukhang balak pumasok sa back entrance. Ulat ni Rivero sa kabilang linya. Dito lang kayo, huwag kayong lalabas. Bili ni Zeus sa mga bata at kay Cassie. Ngunit bago pa man makahakbang si Zeus palabas, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa laundry area na konektado sa kusina. Isang lalaking nakasuot ng itim na tactical gear ang pumasok. Hawak ang isang mahabang kutsilyo. Daddy! Tili ni Mela. Mabilis na itinutok ni Zeus ang kanyang baril. Pero bago pa siya makakalabit, isang tumpok ng harina ang tumama sa mukha ng intruder. Galing yun kay Cassie, na ngayon ay may hawak na malaking sandok at isang tray ng mga itlog. Hoy, bawal ang bad guys dito. Sabi ko sa inyo guys may bisita tayong hindi imbitado. Sigaw ni Cassie. Sa gitna ng pagkagulat ng lalaki dahil sa harina sa kanyang mata, mabilis na hinagis ni Cassie ang mga itlog na may kakaibang katumpakan. Lahat tumama sa muka at lalamunan ng intruder. Dahil sa pagkakataong yon,
Nagawang sipain ni Zeus ang lalaki at pabagsakin nito bago pa makapanakit. Agad na dumating ang mga security guards para igapos ang intruder. Lumingon si Zeus kay Cassie. Ang puso niya ay mabilis pa ring tumitibok. Anong ginawa mo? Ba't mo hinagis yung harina? Kasi, sabi ni Hunter, Ghostbusters daw tayo. Effective pala yung harina, Zusi. Mukha siyang donut na naging tao. Tumatawang sagot ni Cassie. Muling bumalik sa kanyang pagiging makulit na para bang hindi siya muntik mapahamak. Tinignan ni Zeus ang kanyang asawa. Ang inosenteng mukha nito. Hindi nagpapakita ng kahit anong takot. Nagkataon lang ba ang lahat? Tanong niya sa sarili habang pinapanood si Cassie na muling inaalo ang mga bata na tila ba isang laro lang ang nangyari. Matapos ang insidente sa mansyon, naging mas mahigpit ang seguridad ni Zeus. Pero hindi sapat yon para pigilan ang plano ni Cassie na ilabas sa mga bata. Ayon sa kanya, kailangan nila mag-celebrate dahil sa pagkapanalo nila sa Donut Man. Ang tatlong itim na SUV ng mga Thorn huminto sa tapat ng isang pinakamalaking mall sa lungsod. Pagbaba pa lang ng pamilya, agad na nakuha nila ang atensyon ng mga tao. Hindi araw-araw na makakakita ka ng isang seryosong mafia boss na sinusundan ng 6 na bata at isang babaeng tumatalon-talon sa tuwa habang may hawak na cotton candy. Okay team, walang bibitaw sa laylayan ng damit na isa't isa. Train tayo! Choo-choo! Sigaw ni Cassie. Agad na sumunod ang mga bata. Si Hunter ang nasa harap. Hawak ang damit ni Cassie, habang ang iba nakapila sa likuran, hanggang kay Mela na nasa dulo. Napilitan si Zeus na sumunod sa likuran nila. Suot ang kanyang aviator sunglasses, habang pilit na nagtatago sa likod ng kanyang mga security guards na nakakalat sa paligid. Cassie, can we please behave? People are staring. Bulong ni Zeus na pumasok sila sa isang high-end department store. Let them stare, Zusi. Inggit lang sila kasi wala silang train. Tumigil si Cassie sa tapat ng isang display ng mga mamahaling sombrero. Kinuha niya isang pink na cowboy hat at isinuot ito kay Zeus. Ayan, mukha ka ng sheriff ng puso ko. Narinig ni Zeus ang mahinang hagikik ni na River at Storm. Mabilis niyang tinanggal ang sombrero, pero hindi niya mapigilang mapatingin kay Cassie na ngayon, abala sa pagpili ng sapatos na may kumukutitap na ilaw para kay Mela. Zusi, look! May ilaw yung sapatos. Pag tumatakbo si Mela, magmumukha siyang kidlat. Tili ni Cassie, habang pinapakita ang sapatos sa asawa. Then buy it for her. Just stop shouting. Sagot ni Zeus, bagaman may bahid na ng katuwaan sa kanyang boses. Habang ang mga bata sinusukat ang kanilang mga bagong sapatos, napansin ni Zeus na lumapit si Cassie sa isa sa mga stuffed toys. Kumuha ito na isang malaking teddy bear at niyakap ng mahigpit. Zusi, bilhin natin to para kay Amber. Sabi niya natatakot siya paggabi mula nung may donut man na pumasok. Saad ni Cassie. Sa pagkakataong ito, wala ang biro sa kanyang boses. May tunay na kalinga sa kanyang mga mata para sa mga bata. Napahinto si Zeus. Sa likod ng lahat ng kakulitan at pagiging isip bata ni Cassie, may mga sandaling ganito na nagpapatunay na siya ang kailangan ng kanyang pamilya. Sige, bili mo lahat ng gusto nila. Sabi ni Zeus sabay labas ng kanyang credit card. Yehey! Best daddy ka talaga, Zusi! Tara, bili din tayo ng ice cream na kulay asul! Hila ni Cassie sa kanya patungo sa food court. Habang ang 6 na bata, masayang sumusunod, bumubuo ng isang mahabang tren na tila walang pinagdadaanang panganib ang kanilang pamilya. Habang naglalakad sila sa gitna ng siksikan ng mall, napansin ni Zeus ang isang lalaki na kahud na tila kanina pa sumusunod sa kanila. Pero bago pa siya makakilos, mabilis na humarang si Cassie sa paningin ng lalaki, habang pilit na itinuturo ang isang tindahan ng donuts. Zusi, look! Donuts! Bili tayo para hindi na matakot yung mga bata sa Donut Man. Sa bawat tawa ni Cassie, unti-unting nararamdaman ni Zeus na ang kanyang asawa hindi lang basta sakit sa ulo. Siya ang proteksyon na hindi niya inakalang kailangan nila sa paraang tanging ito lang ang nakakaalam.
Lumipas ang ilang araw na puno ng aksidenteng pabor kay Cassie. Mga sirang laruan na biglang naaayos. Mga security guards na lagi may kasamang cookie sa kanilang post. Ngayong gabi, nagpa siya si Zeus na dalhin ng pamilya sa isang exclusive na Italian restaurant sa lungsod. Gusto niyang bumawi sa mga bata. At aminin man niya o hindi, gusto niya makita si Cassie na nakasuot ng disente sa isang formal na lugar. Ngunit pagbaba pa lang nila ng sasakyan, alam na ni Zeus na maling desisyon ang formalidad. Zusi, ba't ang dilim dito? Nakalimutan ba nila magbayad ng kuryente? Tanong ni Cassie habang tinitignan ng dim lighting ng restaurant. Suot niya ang isang eleganteng red dress pero ang kanyang buhok ay nakasukbit na may dalawang glittery na butterfly clips na gumagalaw sa bawat kibo ng babae. It's called ambience, Cassie. Please for once. Act like a 26-year-old. Bulong ni Zeus habang inaalalayan siya papasok. Nang makaupo na sila sa mahabang mesa, ang 6 na bata ay tila mga anghel na tahimik na nagbabasa ng menu. Isang disiplinang itinuro ni Zeus. Pero si Cassie, ito ang pinaka hindi mapakali. Sinubukan nitong gamitin ang mamahaling tela ng table napkin bilang bandana. At ngayon, pinapatunog pa ang wine glass gamit ang kutsara. Cassie, stop that. Saway ni Zeus. Bakit? Nag-recompose ako ng song, Sound of Crystal, title nito. Biro ni Cassie sabay kindat kay Mela na nagsimula na ring tumawa. Dumating ang waiter at inilapag ang mga appetizer. Isang plato ng escargot ang inilagay sa harap ni Zeus. Nanlaki ang mga mata ni Cassie nang makita ang mga suso na may butter at garlic. Hala, Zeusy, ba't mo kakainin yung mga alaga ni Gary the Snail? Nakakaawa naman sila. Malakas na sabi ni Cassie na naging sanhi ng paglingon ng ibang mayayamang bisita sa kabilang mesa. It's a delicacy, Cassie. Hindi to galing sa dagat ni SpongeBob. Paliwanag ni Zeus na ngayon ay nararamdaman na ang pamumula ng kanyang pisngi sa hiya. Kahit na snail is a friend, not food. Kinuha ni Cassie ang platito ng breadsticks at hinarangan ng escargot ni Zeus. Dito ka na lang sa breadsticks, mas safe to. Walang shell at di ka mabubulunan dito. Napabuntong hininga na lang si Zeus at hinayaan ng asawa. Pero sa gitna ng kanilang asaran, napansin ni Zeus ang pagbabago sa kilos ng mga waiters sa paligid. 2 lalaki na hindi pamilyar ang muka ang pumwesto malapit sa entrance ng kusina. Hindi sila nakatingin sa mga order, kundi sa pwesto ni na Hunter at Sky. Lumingon si Zeus kay Cassie para sabihang mag-ingat, pero laking gulat niya na makitang wala na ang asawa sa kanyang upuan. Nasaan si Cassie? Tanong ni Zeus kay River. Nagpunta po sa buffet area. Sabi niya kukuha lang daw siya ng maraming cheese sticks. Sagot ng bata. Sa katunayan, si Cassie ay mabilis na naglalakad sa likod ng decorative plants ng restaurant. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na pasayaw-sayaw. Ito'y direkta at walang ingay. Nakita niya ang isa sa mga kahina-hinalang lalaki na may hawak na hiringgilya sa ilalim ng tray. Excuse me, sir! Masayang bati ni Cassie na makalapit sa lalaki sa madilim na bahagi ng hallway patungong restroom. Nagulat ang lalaki at akmang itatago ang tray, pero mabilis na nadulas si Cassie at nabangga ito. Sa isang iglap, habang tila nawawala ng balanse, mabilis na pinihit ni Cassie ang braso ng lalaki at itinurok ang hiringgilya sa sariling hita nito. Ouch! Sorry po, ang clumsy ko talaga. Sabi ni Cassie sa kanyang malambing na boses habang pinapanood ang lalaki na mabuwal dahil sa turok ng sarili nitong pampatulog. Bago pa man makasigaw ang isa pang kasama nito, hinawakan ni Cassie ang isang malaking pitsil ng tubig sa side table at aksidenteng naihagis ito sa direksyon ng pangalawang lalaki. Habang abala ito sa pagpunas ng muka, isang mabilis na sipas sa tuhod ang ibinigay ni Cassie bago niya ito hinila papasok sa isang storage closet. Stay there and sleep tight, bad donuts. Saad ni Cassie bago isinara ang pinto at mabilis na kumuha ng isang plato ng cheese sticks. Pagbalik niya sa lamesa, hinihingal pa siya ng konti
Pero ang kanyang ngiti kasing tamis pa rin ng dati. Zusi, look, nakakuha na ako ng cheese sticks. Share tayo? Inilapag niya ang plato sa harap ni Zeus, na parang walang nangyaring kaguluhan sa likod. Tiningnan ni Zeus si Cassie. Pagkatapos ay ang hallway kung saan ang galing ang dalaga. Napansin niya ang isang security guard na mabilis na sumunod sa storage closet matapos makatanggap ng signal sa radyo. May nangyari ba sa likod, Cassie? Tanong ni Zeus at ang kanyang boses ay puno ng pagdududa pero may halong paghanga. Wala naman, medyo madalas lang yung floor. Parang feelings ko sa'yo, mabilis mahulog. Tumawa si Cassie sabay subo ng cheese stick. Napailing si Zeus at uminom ng whiskey. Alam niyang hindi lang nadulas ang kanyang asawa. Alam niyang may kung ano nangyari na naman na nagligtas sa pamilya niya at sa bawat araw na lumilipas. Kumain ka na nga lang, Cassie. Baka pati itong table gawin mo pang spaceship. Sabi ni Zeus. Pero sa pagkakataong ito, hinayaan niya ng hawakan ni Cassie ang kanyang kamay sa ilalim ng lamesa. Ang gabi natapos na busog ang mga bata. Ligtas ang pamilya at si Zeus Thorn mas lalong nabaon sa misteryo ng babaeng tinatawag niyang asawa. Ang unang bakasyon ng pamilya kasama si Cassie ay sa isang sikat na white sand resort sa Boracay. Sa ilalim ng nagbabagang araw, si Zeus ay nakaupo sa isang sunbed, suot ang kanyang itim na linen shirt at shades, habang pilit na nagtatrabaho sa kanyang laptop. Ngunit ang kanyang konsentrasyon, agad na nabulabog nang makita si Cassie na tumatakbo sa dalampasigan. Hila-hila ang 6 na bata. Zusi, tignan mo! Nakahuli ako ng sandcastle protector! Sigaw ni Cassie. Paglapit niya ipinakita niya ang isang maliit na crab na nakakulong sa loob ng pink na sand pail. Cassie, bitawan mo yan. Baka kagating ka niyan. Babala ni Zeus na hindi inaalis ang tingin sa screen. Hindi yan. Friends kami ni Mr. Krabby. Sabi niya may mga bad fishes daw na umaaligid sa dagat kaya dapat bantayan natin ang mga bata. Seryoso ang sabi ni Cassie bago muling tumakbo papunta na river at storm na naliligo sa mababaw na bahagi. Habang naglalaro, napansin ni Zeus ang isang grupo ng mga kalalakihan na mukhang hindi turista. Masyadong formal ang kanilang ayos para sa beach. Panay ang bulungan habang nakatingin sa direksyon ni Mela. Akmang tatayo si Zeus para tawagin ang kanyang security nang biglang matumba si Cassie habang nagsispray ng sunblock. Sa sobrang clumsiness, tumalsik ang bote ng sunblock at tumama ng eksakto sa mata ng isa sa mga lalaking nagmamanman. Habang nagkakagulo ang mga ito, mabilis na hinila ni Cassie ang 6 na bata pabalik sa shore. Sorry po, nadulas kasi yung kamay ko parang sabon. Tawa ni Cassie, pero nakita ni Zeus kung paano niya mabilis na sinenyasan ng mga bata na pumasok na sa loob ng hotel room. Kinabukasan, lumipat ang pamilya sa isang masukal na mountain retreat sa Baguio para sa isang camping trip. Ang hangin ay malamig at ang paligid ay puno ng matatayog na puno ng pine. Habang si Zeus, abala sa pag-aayos ng tent, si Cassie naman ay nagpasyang maglaro ng Jungle Explorer kasama ang mga bata. Okay, explorers, kailangan nating hanapin ang golden pine cone. Utos ni Cassie habang may nakapinta na putik sa kanyang pisngi bilang camouflage. But Miss Cassie, it's getting dark. Puna ni Hunter. Mas exciting pag dark para tayong mga ninja. Biro ni Cass. Nang pumasok sila sa mas madilim na bahagi ng trail, isang tunog ng nabaling sanga ang narinig mula sa likuran ng mga puno. Alam ni Zeus na may sumusunod sa kanila. Mga tauhan marahil ng mga taksil na kaaway ng pamilya. Pero bago pa makahugot ng baril si Zeus, biglang nagsisisigaw si Cassie at nagtatatalon. Isang dambuhalang spider! Takbo guys! Takbo! Sa gitna ng kanyang panik, nagtatakbo si Cassie at aksidenteng natapakan ng mga tripwires na inilagay ng mga attackers sa gilid ng trail. Dahil sa bilis at gulo ng kanyang pagkilos, bumigay ang mga traps at ang attackers mismo ang nahulog sa sarili nila mga hukay. Oops! May mga butas pala dito? Buti na lang nakatalon ako, Zusi. Ang galing ko, no? Hingal na sabi ni Cassie pagbalik sa campsite.
Dala-dala ang isang pine cone na tila ba wala siyang idea na may mga lalaking nakagapos na ngayon sa ilalim ng lupa. Para sa huling bahagi ng kanilang bakasyon, sumakay ang pamilya sa isang marangyang yate na pagmamay-ari ni Zeus. Ang asul na dagat ay payapa at ang lahat ay tila nasa mood para sa isang tahimik na hapon. Ngunit si Cassie hindi pwedeng walang ginagawa. Zusi, tara mag-fishing tayo gamit ang isang secret bait na ginawa ko. Alok ni Cassie habang pinapakita ang isang maliit na gadget na mukhang laro ang isda pero may kumukutitap na ilaw. Habang naghahanda si Zeus, napansin niyang may isang speedboat na mabilis na lumalapit sa kanilang yate. Ang mga tauhan ni Zeus ay naging alerto. Pero si Cassie nauna pang makarating sa deck. Hoy! Bawal ang race dito, matatalo ko kayo! Sigaw ni Cassie at inihagis ang kanyang secret bait sa direksyon ng speedboat. Sa halip na lumubog, ang laruan ay biglang naging isang nakakasilaw na liwanag at makapal na usok pagtamas sa tubig. Dahil sa gulat at kawalan ng paningin, nawalan ng kontrol ang driver ng speedboat at napilitang lumiko palayo sa yate. Ay, sumabog yung bait ko! Bad quality naman nung nabili ko? Maktol ni Cassie habang pinapalo-palo ang kanyang pamingwit. Lumingon si Zeus sa kanyang asawa. Hindi na ito pwedeng maging pagkakataon lang. Ang timing, ang katumpakan, at ang mga gadget na dala nito. Lahat ay masyadong perpekto para sa isang isip bata. Cassie, Tawag ni Zeus at ang kanyang boses ay seryoso at malalim. saan mo talaga nakuha yung bait na yan? Tumitig si Cassie sa kanya. Sa loob ng 3 segundo, ang kanyang mukha ay naging kasing lamig ng tubig sa dagat. Ang kanyang tindig ay tumuwid at ang inosenteng kislap sa kanyang mga matay na palitan ng otoridad. Pero bago pa makapagsalita si Zeus, biglang umuso si Cassie at niyakap siya. Binili ko lang yun sa online, Zusi, kasi sabi nila effective yun pang-akit ng malalaking isda. Look, may dumaan ngang isdang dimaki na? Tumatawa niyang sabi, bago tumakbo patungo sa mga bata na nag-aagawan sa merienda. Naiwan si Zeus na nakatitig sa asol, na abot tanaw. Alam niyang ang bakasyong ito, hindi lang para sa mga bata. Ito'y isang paalala na sa likod ng bawat pagtawa ni Cassie. May isang pader na nagpoprotekta sa kanila. Isang pader na hindi niya alam kung paano babasagin o kung dapat ba niyang subukan pang pasukin. Sino ka ba talaga, Cassie Elizalde? Bulong ni Zeus sa hangin, habang ang tunog ng halakhak ng kanyang asawa humahalo sa huni ng mga alon. Pagbalik mula sa bakasyon, hindi na mapakali si Zeus. Ang mga aksidenteng nangyari sa Boracay, Baguio at sa yate, patuloy na naglalaro sa kanyang isipan. Habang ang buong mansyon, mahimbing nang natutulog, si Zeus ay nasa loob ng kanyang opisina. Nakatitig sa 3 magkakaibang monitor. Ilang beses ko nang nirepaso ang CCTV footage sa mall at sa restaurant, boss. Ulat ni Rivero na nakatayo sa gilid ng kanyang mesa. Masyado mabilis ang mga pangyayari. Sa paningin ng iba, nadudulas lang si Ma'am Cassie. Pero kung titignan ang anggulo ng kanyang pagbagsak, lagi siyang tumatama sa pressure points ng kalaban. I want a full background check, Rivero. Hindi lang yung binigay ng tatay niya. Utos ni Zeus. Ang kanyang boses, paos na dahil sa puyat. Alamin mo kung saan siya nag-aral. Sino ang naging kaibigan niya? At kung may record siya sa kahit anong martial arts school. Gagawin ko, boss. Pero, paano kung sadyang swerte lang si ma'am? Swerte doesn't happen 5 times in a row, Rivero. Lalo na ang paggamit ng mga gadgets na mukhang laruan pero kaya magpabagsak ng speedboat. Nang lumabas si Rivero, sumandal si Zeus sa kanyang swivel chair. Sa gitna ng kanyang pagdududa, may kung anong kurot sa kanyang puso. Ayaw niyang maniwala na ang babaeng nagpabalik ng tawa sa kanyang mga anak, isa ring banta o baka naman. Isa itong tagapagligtas na hindi niya kayang aminin na kailangan niya. Kinabukasan, natagpuan ni Zeus si Cassie sa garden. Hindi ito nakikipaglaro sa mga bata.
Sa halip nakaupo ito sa damuhan, habang maingat na ginagamot ang pakpak ng isang ibon na tila nahulog mula sa pugad. Wala ang malakas na tawa nito. Wala ang mga biro nito. Ang mukha ni Cassie ay payapa, puno ng konsentrasyon at tunay na malasakit. Kala ko ba? Great General ka. Bakit ka nagliligtas ng ibon? Mahinang tanong ni Zeus habang naglalakad palapit. Bahagyang nagulat si Cassie pero hindi binitawan ng ibon. Kahit ang mga sundalo, Zusi, kailangan magpahinga at magligtas ng mga maliliit na bagay. Kasi pag namatay ang maliliit na bagay, wala na matitirang ganda sa mundo. Umupo si Zeus sa tabi niya. Isang bagay na bihirang-bihira niyang gawin. Naamoy niya ang pamilyar na strawberry shampoo ni Cassie na humahalos sa amoy ng sariwang damo. Cassie, sino ka ba talaga? Seryosong tanong ni Zeus. Ngumiti si Cassie. Pero sa pagkakataong ito, hindi yun ang kanyang isip bata ng ngiti. Yun ay isang matamis at mapait na ngiti. Ako si Cassie, yung asawa mong sakit sa ulo? Yung nagpapakain sa'yo ng broccoli kahit ayaw mo? You know what I mean. The mall, the boat, the intruder. You're not just some innocent girl from the Elizalde family. Biglang inilapit ni Cassie ang kanyang mukha kay Zeus. Ilang pulgada na lang ang pagitan ng kanilang mga labi. Ramdam ni Zeus ang hininga nito. Kung sasabihin ko ba sa'yo ang totoo, maniniwala ka? O itataboy mo lang ako kasi takot kang may taong mas magaling sa'yo? Naramdaman ni Zeus ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi ito dahil sa panganib, kundi dahil sa atraksyon na matagal niya nang pinipigilan. Sa halip na sumagot, dahan-dahang itinaas ni Zeus ang kanyang kamay at hinawi ang buhok na humaharang sa mukha ni Cassie. I just want to know if I can trust you. Bulong ni Zeus. Trust is a two-way street, Zeusy. Sagot ni Cassie at muling bumalik ang ningning sa kanyang mga mata. Trust me with your heart and I'll trust you with my secrets. Bago pa makahuma si Zeus, mabilis siyang hinalikan ni Cassie sa pisngi at tumayo na. Ayan, okay na si Birdie. Fly away, little friend. Inilipat niya ang ibon sa isang lugar kung saan pwede itong lumipad at tumakbo patungo sa mansyon habang kumakanta ng isang pambatang tono. Nang gabing yon, hindi nakatiis si Zeus. Habang nasa kusina si Cassie para kumuha ng gatas, sinundan niya ito. Inabutan niya ang dalaga na nakatitig sa bintana at tila may malalim na iniisip. Cassie. Lumingon si Cassie. Bago pa ito makapagsalita, hinila na siya ni Zeus palapit at sinakop ang kanyang mga labi sa isang halik na puno ng pagnanasa at pangungulila. Nagulat si Cassie sa simula, pero dahan-dahan din siyang tumugon. Ang kanyang mga kamay ay gumapang sa batok ni Zeus. Hinahaplos ang buhok nito ng may pagmamahal na hindi kayang itago ng kahit anong disguise. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, kapwa sila hinihingal. Isa ba yan sa mga rules mo, Zeusy? Tanong ni Cassie. Ang kanyang boses ay paos at puno ng emosyon. No, that was a violation of every rule I have, and I don't care. Sagot ni Zeus habang nakatitig sa kanya. Ang sumunod na linggo sa Thorn Mansion, naging mas makulay, ngunit mas nakakahilo para kay Zeus. Matapos ang halik na nagpabago ng timpla ng kanilang relasyon, tila mas naging malikhain si Cassie sa pagpapasakit ng kanyang ulo. Hindi na lang basta laro ang nagaganap. Ito'y isang masayang anarkiya na pinamumunuan ng kanyang asawa. Isang hapon, habang si Zeus ay nasa gitna ng isang mahalagang video conference, kasama ang mga foreign investors, biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang maliit na hukbo. Sina River, Storm, Hunter, Amber, Sky at Mela, na pawang nakasuot ng pirated na superhero costumes. At sa huli si Cassie, na may suot na cape na gawa sa isang mamahaling kumot mula sa kanilang guest room. Zeusy,
Ang evil villain na natagpuan na namin. Kailangan mo kaming tulungan. Tili ni Cassie habang tumatalon sa likuran ni Zeus at pinupulupot ang kanyang braso sa leeg nito. Sa screen ng laptop, nanlalaki ang mga mata ng mga investors na taga-Italia. Mr. Thorne, is everything alright? Tanong ng isa sa kanila. I apologize. This is a security drill. Mabilis na palusot ni Zeus habang pilit tinatanggal ang kamay ni Cassie. Cassie, not now. I'm in a meeting. Meeting? Boring. Sabi ni Mela, ang mga meeting daw ay para sa mga taong walang stickers. Sagot ni Cassie sabay dikit na isang kumukutitap na unicorn sticker sa mismong noo ni Zeus. Narinig ni Zeus ang mahinang tawanan mula sa kabilang linya. Pinatay niya ang kamera at humarap sa kanyang pamilya. Anong kailangan niyo? Gusto namin mag-indoor camping sa gitna ng sala at ikaw ang tagaluto ng s'mores! Saad ni Storm. Tinignan ni Zeus ang kanyang asawa. Nakita niya ang kistap sa mga mata nito. Isang kistap na tila nagsasabing pumayag ang lalaki. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Zeus bago niya isinara ang laptop. Fine, pero kailangan niyo munang ligpitin ang mga weapon niyo sa hallway. Pagsuko ni Zeus na sinalubong ng hiyawan ng tuwa mula sa mga bata. Ang formal na sala ng mga Thorne, naging isang makeshift campsite. May mga kumot na nakasabit sa sofa, mga una na nagkalat sa sahig, at isang malaking flashlight sa gitna na nagsisilbing bonfire. Habang masayang nagkakantahan ng mga bata kasama si Cassie, si Zeus ay nakaupo sa tabi ng babae at nakasandal sa sofa. Sa ilalim ng kumot, dahan-dahang hinawakan ni Zeus ang kamay ni Cassie. Pinagsiklop niya ang kanilang daliri. Isang simpleng galaw na nagpatahimik sa puso ng dalawa. Hindi ko akalaing magagawa ko ito sa loob ng sarili kong bahay. Bulong ni Zeus. Bakit? Masaya naman, 'di ba? Ang bahay dapat amoy marshmallow, hindi amoy records at papeles. Sagot ni Cassie at isinasandal ang ulo sa balikat ni Zeus. You're changing everything, Cassie. The kids, the house, even me. Is that a bad thing? Tanong ng babae. Tumitingin ng diretso sa kanya. No. Sagot ni Zeus habang dahan-dahang hinahalikan ng tuktok ng ulo ni Cassie. It's the first time ever happened to me in years. And this is home for me. I felt like I am really home. Dahil sa bonding kagabi, naging mas komportable si Zeus na sumali sa mga kakulitan ni Cassie. Ngunit hindi niya inasahan na ang susunod na hamon ay ang pagluluto ng tanghalian. Okay team, today is the Thorne's Master Chef. Ang team ni Daddy versus team ni Cassie! Deklara ni Cassie habang nagsusuot ng apron na may tatak na World's Cutest Chef. Napilitang magsuot ng apron si Zeus. Ang kanyang seryosong aura nawawala dahil sa suot niyang puting sombrero ng kusinero. Kasama niya sa team sina Hunter at Amber, habang si Cassie kasama ang tatlong maliliit na bata. Dad, ba't parang di mo alam kung paano maghiwa ng sibuyas? Puna ni Amber nang makitang tila ba nakikipag-jewel si Zeus sa isang kawawang sibuyas. I use a knife for protection, Amber, not for vegetables. Depensa ni Zeus. Sa kabilang banda, si Cassie tila sumasayaw sa kusina. Sa gitna ng kanyang pagkanta at pakikipagharutan kay Mela, ang kanyang paghiwa ay mabilis at pulido. Isang bagay na muling nakakuha ng atensyon ni Zeus. Ang bawat galaw ni Cassie ay may ritmo. Tila ba sanay na humawak ng matatalim na bagay. Zeusy, watch out! Ang pasta mo nag-overflow na! Sigaw ni Cassie. Mabilis na hinarap ni Zeus ang kumukulong kaldero. Pero dahil sa gulat, muntik na siyang mapaso. Bago pa man mangyari yon, naramdaman niya ang mabilis na paghilas sa kanya ni Cassie palayo. Sa isang iglap, nasalo ni Cassie ang tumatapon na tubig gamit ay isang basahan na hindi man lang natatalsikan. Be careful, Zeusy. Baka mapaso ang master chef ko. Bulong ni Cassie. At ang kanyang boses naging seryoso sa loob ng isang segundo bago muling bumalik sa pagtawa.
Oh no, ang pasta naging glue na. Habang kumakain ng pamilya ng kanilang eksperimento, isang pasta na medyo malabsak at isang steak na medyo sunog, hindi mawala ang tawanan sa hapag. Si Zeus ay pinapanood ang kanyang mga anak na masayang nag-aagawa ng pagkain. Habang si Cassie palihim na nilalagyan ng whipped cream ang dulo ng kanyang ilong. You have a cream on your nose. Puna ni Zeus. Saan dito? Tanong ni Cassie pero lalo lang niyang ikinalat ang cream. Tumawa si Zeus, isang tunay at malutong na tawa. Inabot niya ang mukha ni Cassie at dahan-dahang pinunasan ng cream, gamit ang kanyang hinlalaki. Hindi niya namalayan na nakatitig na ang 6 na bata sa kanila. May mga mapang-asar ng ngiti. Ay, Daddy is in love! Saad ni River at Storm. Finish your food, boys. Saway ni Zeus, pero hindi niya maialis ang kanyang ngiti. Sa kabila ng saya, sa bawat haplos ni Zeus sa kamay ni Cassie, nararamdaman niya ang pagnanais na protektahan ang kaligayahang ito. Alam niyang sa likod ng bawat tawa at kakulitan ni Cassie, may misteryong nakatago. Isang misteryo na handa nang tanggapin. Anumang oras at anuman ang katotohanan sa likod nito. Ang masayang aura ng pamilya Thorne ay tila biglang nalamatan ng isang hapon. Habang nag-e-enjoy sila sa isang merienda sa garden, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa harap ng gate. Bumaba ang isang babaeng balot ng karangyaan. Si Kira, ang biological mother ng 6 na bata na matagal nang nawala, matapos iwan ng pamilya para sa sarili nitong interes. Napatayo si Zeus. Ang kanyang muka'y biglang naging parang bato. Ang 6 na bata ay agad nagsiksikan sa likuran ni Cassie. Ramdam ni Cassie ang panginginig ng maliit na kamay ni Mela na nakakapit sa kanyang palda. Kira, anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Zeus at ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. I am here for my children, Zeus. Sagot ni Kira, habang tinatanggal ang kanyang shades. Tumingin siya kay Cassie ng may pandidiri. At sino naman itong yayang nakuha mo? She looks like a lost teenager. She's my wife, Kira. Wala kang karapatang tawagin siyang ganyan. Depensa ni Zeus. Akmang lalapit sa dating asawa pero pinigilan siya ng isang mahinang hawak ni Cassie sa kanyang braso. Wife? How pathetic. Tawa ni Kira. Inilabas niya ang isang asul na folder mula sa kanyang mamahaling bag. I have the legal documents, Zeus. Binawi ko na ang custody case. As their biological mother, I have the rights to take them. Ngayon din. Nagkagulo ang mga bata. Ayaw namin sa'yo, bad ka! Sigaw ni Hunter ang panganay, habang protektadong nakaharang sa mga kapatid. Ngumiti lang si Kira ng mapait. Sa korte tayo mag-uusap, Hunter. Pero sa ngayon, may court order ako para sa isang weekend visitation na magsisimula ngayon. Ramdam ni Zeus ang init ng ulo. Pero bago pa siya makagawa ng anumang marahas na kilos na maaaring magamit laban sa kanya sa korte, humakbang si Cassie sa harap. Ang kanyang muka, inosente pa rin, pero may kakaibang talim sa kanyang mga mata. Ay, hello po. Ikaw po ba yung kamukha ng bruha sa Snow White? Masayang bati ni Cassie, na tila ba hindi nararamdaman ng tensyon. Ganda ng folder mo, kulay blue? Pero alam mo ba, yung paper na nasa loob yun parang expired na. What are you talking about, brat? Kasi po, bago ka pumunta dito, hindi mo ba chinek yung latest update sa family code at yung record mo sa ibang bansa? Kinuha ni Cassie ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na may pinindot. Sabi dito sa news, may kinakaharap kang investigation tungkol sa fund embezzlement sa foundation mo sa Switzerland. At base sa Child Protection Act, ang sino mang magulang na may pending criminal case ng pandaraya ay void ang visitation rights hanggat hindi nalilinis ang pangalan. Namilog ang mga mata ni Kira. Paano mo nalaman yan? That's confidential. Confidential? Nasa Google lang naman yan. Baka mahina signal mo sa hotel? Tumawa si Cassie. Pero sa likod ng kanyang tawa, pinakita niya kay Zeus ang screen ng phone. Hindi yun Google. Isa itong internal database ng mga international crimes.
na tanging mga high-level intelligence lang ang may access. Naguluhan si Kira. Hindi niya inakalang ang isang mukhang batang babae ang makakabasa sa kanyang sikreto. Hindi pa tayo tapos, Zeus. I'll be back with better lawyers. At ikaw? Tinuro niya si Cassie. Sisiguraduhin ko magsisisi ka na kaalam ka sa pamilya ko. Bye-bye, Mommy Donut. Ingat sa biyahe, baka ma-flat yung gulong mo. Kaway ni Cassie habang pinapanood ang nagmamadaling paalis na si Kira. Nang mawala ang sasakyan, hinarap ni Zeus si Cassie. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat, pero ang kanyang isip ay puno ng katanungan. Cassie, paano mo nakuha ang impormasyong yan? I've been tracking her for years. Wala akong mahanap na butas. Bumalik si Cassie sa pagiging makulit. Niyakap niya si Mela at binuhat ito. Swerte lang, Zusi, napanood ko lang sa balita kagabi habang kumakain ako ng chichirya. Galing, no? Tumingin si Zeus kay Rivero na nakatayo sa malayo. Nagkibit balikat lang ang security head. Bakas din ang pagkamangha. Daddy, hindi na ba kami kukunin ng bad lady? Lumuhod si Zeus sa harap ng mga bata, habang si Cassie naman yumakap sa kanilang lahat mula sa likuran. Walang kukuha sa inyo, I promise. Dahil nandito si Cassie, ang great general at mommy niyo. Tumingin si Zeus kay Cassie ng may malalim na pagmamahal. Salamat, Cassie. You saved us again. Basta ba dadagdagan mo yung chocolate supply ko sa kwarto, okay na tayo. Biro ng babae, pero bago siya tumalikod, may binulong siya kay Zeus na nagpatahimik sa lalaki. Maganda ka, Zusi. Hindi titigil si Kira. At hindi lang siya ang kalaban natin. Naiwan si Zeus na nakatingin sa kanyang asawa. Ang panganib ay hindi pa tapos, at ang banta ni Kira, isang babala lang ng mas malaking bagyong darating. Pero sa unang pagkakataon, hindi natakot si Zeus, dahil alam niyang bawat akbang, may isang henyo ang nasa tabi niya upang maprotektahan ang pamilyang binuo nila. Ang gabi sa Thorn Mansion ay binalot ng kakaibang katahimikan matapos ang pagbisita ni Kira. Sa loob ng opisina ni Zeus, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng ceiling fan at ang pagtipa ni Zeus sa kanyang laptop. Ngunit ang kanyang isip ay wala sa mga numero. Ito ay nasa babaeng kasalukuyang nagpapatulog sa 6 na bata sa kabilang kwarto. Hindi na nakapagpigil si Zeus. Nang lumabas si Cassie mula sa kwarto ng mga bata, sinalubong niya ito sa hallway. Hinawakan niya ang braso ni Cassie at dinala ito sa balkonahe, kung saan ang malamig na hangin ng gabi sumalubong sa kanila. Cassie, enough with the games. I saw the screen on your phone kanina. Hindi yun balita sa TV. Alam ko ang system na yun. Isa yung encrypted intelligence database. Sino ka ba talaga? Tumitig si Cassie sa kanya. Ang inosente at makulit na kislap sa mga mata nito'y unti-unting naglaho. Napalitan na isang malamig at matalas na katalinuhan. Huminga siya ng malalim at tumuwid ng tayo. Sa isang sandali, ang sakit sa ulo na asawa ni Zeus ay naglaho. Ang nasa harap niya ngayon, isang babaeng puno ng otoridad. Ang pamilya Elizalde hindi lang business partners ng tatay mo, Zeus. Simula ni Cassie, ang boses ay seryoso at malalim. Kami ang mga ghost strategists ng mafia families. Inutusan ako ng pamilya ko na pumasok dito hindi lang para maging asawa mo, kundi para protektahan ang mga bata mula kay Kira. Ba't kailangan protektahan? She's their biological mother. Tanong ni Zeus bagaman nagsisimula pa siyang makabuo ng hinuha. Kira doesn't want the kids because she loves them. Paliwanag ni Cassie habang inilalabas ng isang maliit na tablet mula sa kanyang taguan. Nalaman namin na ang trust fund na iniwan ng lolo ng mga bata, magbubukas lamang kapag ang custody nasa kanya. Plano niyang kunin ang pera at iwanan muli ang mga bata sa isang boarding school sa ibang bansa. Gagamitin niya lang silang panakip ng utang niya sa mga sindikato sa Europe. Nanlumo si Zeus. Ang galit na kanyang naramdaman kanina, napalitan ng matinding poot para sa dating asawa. Ngunit mas naging sentro ng kanyang atensyon si Cassie. So lahat ng ito, ang pagiging isip bata mo, mga aksidente sa mall, sa restaurant, lahat yun plano? Tanong ni Zeus at may halong sakit ang kanyang boses. Was our marriage just a mission for you? Lumapit si Cassie at hinawakan ang mga kamay ni Zeus. Ang pagpasok ko rito ay misyon, Zeus.
Ang pagpapanggap ay bahagi ng trabaho para hindi ako pagdudahan ng mga kalaban, pero ang pagkahulog ko sa'yo at ang pagmamahal ko sa mga bata, hindi yun kasama sa script. Hindi ko inasahan na magiging totoo ang lahat para sa akin. Hindi na makapagsalita si Zeus. Hinila niya si Cassie palapit at niyakap ng mahigpit. I don't care who you are, Cassie. Intelligence agent, strategist, or the girl who loves stickers, I don't want to lose you. Kinabukasan habang nag-aalmusal, ang tensyon ay tila naglaho na. Alam na ni Zeus ang totoo. At bagaman hindi pa alam ng mga bata ang buong detalye, ramdam nila ang pagbabago sa kanilang ama. Mas malambot na ito at mas madalas nang umingiti. Habang abala si Cassie sa pag-aayos ng baon ni na Hunter at Amber, biglang lumapit si Mela, ang bunso, at niyakap ang binti ni Cassie. Mommy Cassie, can you put extra marshmallow in my chocolate? Malambing na tanong ng bata. Natigilan ng lahat. Ang kutsarang hawak ni Cassie ay muntik nang mahulog. Maging si Zeus na pahinto sa pag-inom ng kape. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ng isa sa mga bata si Cassie bilang mommy. Mela, anong tinawag mo sa akin? Utal na tanong ni Cassie at ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa at gulat. Mommy! Ulit ni Mela, sabay tingin sa kanyang mga kapatid. Sabi ni Kuya Hunter, ikaw naman daw ang totoong nag-aalaga sa amin. At di mo kami iniwan nang dumating yung bad lady. Isa-isang lumapit ang mga bata. Sina River, Storm, Sky at Amber ay tumango. Si Hunter ang panganay ang pinakamahirap paamuhin. Lumapit din at tinapik ang balikat ni Cassie. Salamat Mommy Cassie for saving us for everything. Sabi ni Hunter, nang may seryoso muka pero may ngiti sa mga mata. Hindi na napigilan ni Cassie ang maluha. Niyakap niya ang 6 na bata ng sabay-sabay. Sa pagkakataong ito wala ng disguise, wala ng misyon. Siya ay isang ina na handang itaya ang buhay para sa kanyang mga anak. Tumingin si Cassie kay Zeus na ngayon, nakatayo na rin at nakangiting pinapanood sila. Lumapit ang lalaki at niyakap ang kanyang buong pamilya. Welcome to the family, Mommy Cassie. Bulong ni Zeus sa kanyang tenga. Sa gitna ng tawanan at yakapan, alam ni Cassie, natapos na ang kanyang pagpapanggap. Maaaring may mga banta pa mula kay Kira o sa mundo ng mafia, pero sa loob ng Thorn Mansion, siya ay hindi na lang isang strategist. Siya na ang liwanag na bumuo sa isang wasak na pamilya. At si Zeus, ang masungit na bilyonaryo at mafia boss, tuluyan na naging bihag, hindi na isang kaaway, kundi ng pag-ibig na kailanman hindi niya inakalang matatagpuan. Habang ang buong pamilya ay tila naghahanda para sa huling pagharap sa korte, isang mas madilim na banta ang unti-unting pumapalibot sa kanila. Hindi lang si Kira ang nais sumiras sa pamilya. Ang mga sindikatong pinagkakautangan nito sa Europe, ang Sterling Syndicate, nagpadala na ng kanilang tauhan upang tapusin ang sino mang humaharang sa kanilang pera. Habang si Zeus ay nasa kanyang opisina at si Cassie naman na nagpapatulog ng mga bata, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa mansyon. Kasunod nito ay ang nakakabinging katahimikan ng pagkaputol ng lahat ng linya ng komunikasyon. Rivero, report! Sigaw ni Zeus sa kanyang radyo, pero static lang ang sumagot. Mabilis na lumabas si Zeus sa hallway. Ang kanyang baril ay nakahanda. Ngunit bago pa siya makahakbang pababa, isang serye ng malalakas na pagsabog ang yumanig sa perimeter fence. Mula sa kadiliman, lumabas si Cassie. Wala na ang kanyang pambahay na suot. Nakasuot siya ng isang itim na tactical gear. Ang buhok ay nakatali ng mahigpit. May hawak na 2 caliber na baril at mataas yon. Zeus, dalhin mo ang mga bata sa safe room. Now! Utos ni Cassie. Ang boses nito'y walang halong biro. Tila isang general na handang pumatay para sa kanyang pamilya. Paano ka? Tanong ni Zeus. Ang puso ay punong-puno ng kaba para sa asawa. Ako ang tatapos sa kanila. I'm the ghost strategist, remember? I set the traps. They just walk into them. Malamig na sabi ni Cassie bago tumalon mula sa balkonahe patungong hardin. Tila isang anino na naging kaparte ng dilim. Sa labas, ang mansyon ay naging isang battlefield. Higit sa 20 armadong lalaki ang pumasok. Pinangunahan ang kanang kamay ni Kira
at ng mga tauhan ng Sterling. Akala nila madaling misyon lang ito. Ngunit nagkamali sila. Si Cassie ay tila multong lumilitaw at nawawala. Sa bawat sulok ng hardin, may mga toy-like gadgets na biglang sumasabog. Naglabas ng nakakalumpong gas o kuryente. Sa bawat putok ng mga baril, isang kalaban ang bumabagsak. Hindi siya tumitigil. Bawat galaw niya kalkulado, mabilis, at nakamamatay. Nasaan ang babae? Sigaw ng leader ng mga attackers. Dito lang ako. Di ba sabi ko bawal ang bad guys? Saad ni Cassie sa likuran nito, pero bago niya ito binalian ng leeg, ngumisipa siya ng walang kahirap-hirap. Samantala, sa loob ng mansyon, nahanap ni Zeus ang isang grupo na nakapasok sa laundry area. Habang pinoprotektahan ang pinto ng safe room, kung nasa ng 6 na bata, nakikipagpalitan siya ng putok. Dito lumabas ang bangis ng isang mafia boss. Hindi siya umuurong, kahit sugatan na ang kanyang braso. Nang maubos na ang kalaban sa loob, mabilis na lumabas si Zeus para hanapin si Cassie. Natagpuan niya ito sa gitna ng garden. Nakatayo kaharap ni Kira. Nakasalukuyang nakatali sa isang puno. Basang-basa ng ulan at nanginginig sa takot. Kala mo ba matatalo mo ako gamit ang mga alipores mo? Tanong ni Cassie kay Kira. Ginagamit mo ang mga anak mo para sa pera? Ngayon makikita mo kung anong totoong imperno. Itinaas ni Cassie ang baril sa direksyon ni Kira. Pero bago pa siya makakalabit, hinawakan ni Zeus ang kanyang kamay. Huwag, Cassie. Huwag mong dumihan ang mga kamay mo para sa kanya. Ang korte ang tatapos sa kanya. Huminga ng malalim si Cassie. Dahan-dahang ibinaba ang baril. Muling bumalik ang kislap ng pagiging asawa sa kanyang mga mata. Sige na nga, Zusi. Sayang din kasi yung bullet. Mahal na ang bilihin ngayon. Makalipas ang ilang araw, ang buong bansa ay nakatutok sa trial of the century. Si Kira na ngayon din ay nasa harap ng patong-patong na kaso. Murder, fraud at human trafficking. Wala na magawa kundi umiyak sa harap ng judge. Sa kabilang banda, si Cassie ay tumayo bilang pangunahing saksi. Inilabas niya lahat ng digital evidence, mga voice recordings ni Kira habang pinaplano ang pagkuha sa mga bata, mga dokumento mula sa Switzerland, at mga video ng pag-atake sa mansyon. Your Honor, sabi ni Cassie habang nakatingin ng diretso sa judge. Ang pagiging ina hindi nasusukat sa dugo, kundi sa kakayahang protektahan at mahalin ng mga bata ng walang kapalit. Si Kira ay isang banta sa kanilang kinabukasan. Hindi na nagtagal ang deliberasyon. Ang hatol, habang buhay na pagkakabilanggo para kay Kira at sa kanya mga kasabwat. Ang kustodiya ng 6 na bata ay formal at tuluyan ang ibinigay kay Zeus at sa kanyang legal na asawa na si Cassie Elizalde Thorne. Nang lumabas sila ng korte, sinalubong sila ng 6 na bata na agad yumakap kay Cassie. Mommy, di na ba kami kukunin ng bad lady? Tanong ni Mela habang mangiyak-ngiyak. Hinding-hindi na, baby. Kasi si Mommy hinding-hindi bibitaw. 1 taon ang lumipas. Ang Thorne Mansion ay hindi na lang isang kuta ng seguridad. Ito ay isa ng tunay na tahanan. Ang hardin na dati battlefield, puno na ngayon ng tanim na gulay na pilit ipinatanim ni Cassie para healthy si Zeus at mga palaruan din para sa mga bata. Sa isang malawak na picnic blanket, nakaupo si Zeus habang nakasandal si Cassie sa kanya. Ang 6 na bata ay abala sa paglalaro ng soccer sa di kalayuan. Alam mo, Zusi, sabi ng strategist instincts ko, masyado na malaki ang mga bata. Kailangan na nila ng bagong commander. Ngumiti si Zeus at hinaplos ang pisngi ni Cassie. Anong ibig mo sabihin? Kinuha ni Cassie ang kamay ni Zeus at dinikit ito sa kanyang tiyan na may konting umbok na. Confirm na ang intel, Zusi. Positive. Magkakaroon na tayo ng little general sa family. Saglit na natulala si Zeus bago sumabog ang malawak na ngiti sa labi nito. Binuhat niya si Cassie at inikot-ikot sa hangin, dahilan para tumili ang asawa sa tuwa. Daddy, why are you carrying Mommy? Tanong ni River at Storm habang tumatakbo palapit. Mommy is pregnant. Sagot ni Zeus habang dahan-dahang ibinababa ang asawa.
at hinaliko nito sa noo sa harap ng kanilang mga anak. Wala nang takot, wala nang mga lihim, wala nang mga maskara. Sa dulo ng lahat ng kaguluhan, natagpuan ng mafia boss at ng kanyang ghost strategist ang pinakamalakas na alyansa sa buong mundo. Ang pamilyang binuo ng pag-ibig, paninindigan, at isang makulit na babaeng sadyang ipinadala ng tadhana para maging sakit sa ulo at lunas ng kanyang buhay. The End.